Magandang araw po sa bawat isa. Ito po si Brother Arthur Macarubo na nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo ako sa mga gagawing pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo. Ito po yung itinagubilin niya bago umakyat sa langit na nandoon sa Mateo 28:19-20. Sinabi doon, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Diyan po ay makikita natin na napakahalaga ng bagay na ito. Mayroon po tayong video doon sa introductory ng mga lesson na ito na ipinaliwanag ko na mayroong 7 bagay kung bakit napakahalaga ng mga batas na ito ng Panginoon Kristo. Ang pagtuturo ng mga batas ng Panginoon Kristo sa mga mananampalataya ay nagpapakilala ng isang tao o tagapagturo ay lingkod ng Diyos. Imposibleng makagawa tayo ng mga alagad maliban na alam nila, naunawaan nila, at isasabuhay nila ang mga batas ni Kristo. Napakahalaga ng bagay na ito na maging prioridad ng sino mang tagapagturo kung siya ay tunay na alagad ng Panginoon. Ang mga batas ng Panginoon Kristo o ang mga utos ng Panginoon Kristo ay para sa lahat ng mananampalataya. Kalimutan muna natin ang ating mga relihiyon, samahan, grupo, sekta. Ang mahalaga ay nagtuturo tayo o nauunawaan natin at maisabuhay natin ang mga batas ng Panginoon Kristo. Ulitin ko po, walang kinalaman dito ang ating relihiyon, ang ating sekta, ang ating denominasyon. Alam po ninyo, sa mga nasa gobyerno, napakahalaga po na matutunan ito ng ating mga nasasakupan. Sa mga pulis, sa mga sundalo, sa lahat-lahat, dapat po ay alam nila ito sapagkat ito ay matatawag na universal law of God. Universal law of God. At alam po niyo, ito po ang huhubog ng magandang pag-uugali sa mga mananampalataya. Makikita po natin sa kanila ang buhay ng Panginoon Kristo kapag ito ay kanilang isinagawa. Ulitin ko po, maaari pong ang mga katuruan ito ay ituro sa sino mang nasa alagad ng batas o sino mang nagtatrabaho sa gobyerno, at makikita po natin kapag isinabuhay nila ang pagbabago sa ating pong pamunuan. Kunin ninyo ang inyong mga grupo, ang inyong mga kaibigan, o kaya sa inyong pamilya. Ano mang grupo, mga kapatid, ay maaari po rito. 2 o 3, okay na po yan. Magsulat po kayo at pagkatapos ay magkaroon kayo ng discussion sa bandang dulo. Maaari po ninyo akong tawagan o kaya ay tanungin kung nais po ninyo, makipagkaibigan po kayo sa akin sa Facebook. At ganoon din naman sa mga makakatapos ng kanilang curriculum sa 70 utos na ito ng Panginoon Kristo, ay maaari po ninyo akong imbitahan para sa inyong graduation at maaari akong makapagbigay sa inyo ng inspirational talk sa panahon ng inyong pagtatapos. Kaya halina kayo at pag-aaralan natin ang mga batas ng Panginoong Kristo. Ito na po ang pangalawang aralin patungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ang mga pangunahing aralin bago tayo dumako doon sa mga batas ni Kristo o mga utos ng ating Panginoong Kristo. Kailangan munang maunawaan natin ang mga katotohanan tungkol sa kanyang paghahari. Napag-aralan natin sa nakaraan ang tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Bakit ko inuna yon? Sapagkat nais kong maranasan ng bawat isa sa inyo ang tunay na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat tanda ng pagpasok sa kaharian ng Diyos na yan ay pagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin sa kanyang mga salita, magbibigay ng conviction sa atin sa hindi tama, at ganoon din naman na siya ang magpapalakas sa atin upang sundin ang kanyang mga utos. Inaasahan ko po
na bawat bagay na napapakinggan ninyo ay hindi kayo magdalawang isip na sundin ito. At sinabi doon sa aklat ng Gawa 5:32 na ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa mga sumusunod sa Kanya. Yan po ang kailangan natin sa ating kapanahunan, ang banal na espiritu na siya lamang gagawa sa ating buhay katulad ng Panginoon Kristo na hindi pumasok sa pagmiministeryo maliban na dumating sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. So napakahalaga po niyan. Palagian ninyong i-evaluate ang inyong mga sarili. Kung kayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, mararanasan niyo ang Kanyang patuloy na pagtuturo, ang Kanyang kagalakan sa inyong kalooban, sa inyong puso, ang patuloy na pagpapakabanal, conviction sa masama, at ganoon din naman ang paghahangad na matuto at may sabuhay ang Kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang 5 aspeto ng kaharian ng Diyos. 5 aspeto ng kaharian ng Diyos. Nais ko munang basahin natin ang Mateo 17 at saka ang Gawa 1:3 bago tayo pumalaot sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Mateo 17. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Sa Gawa 1:3, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niya na siya'y buhay. Nagtuturo siya sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay bukang bibig ng Panginoong Kristo at ganun na rin ang kanyang mga alagad. Nabanggit ko sa nakaraan na sa aklat lamang ni Mateo ay 55 times na lumabas ito sa bibig ng Panginoong Kristo, at ngayon ay makikita na naman natin ang isang katotohanan na sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang mga ipinapagawa sa mga alagad at ang kanyang ginawa nung siya'y muling mabuhay. Makikita natin dito sa Gawa 1:3 na pagkatapos niyang muling mabuhay, ang Panginoon ay wala siyang tinalakay sa kanyang mga alagad kundi tungkol sa kaharian ng Diyos. Napapansin po ninyo na sa loob ng 40 araw ay walang ibang ginawa ang Panginoon, sinabi niya rito, kundi siya ay nagtuturo sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Alam po ninyo, nakikita ko rito, hindi po siya nagtuturo ng tungkol sa kung ano-ano. Actually, ang iglesia ay 2 beses lamang niyang binanggit, bagamat yan po ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, pero makikita natin na ang focus ng pagtuturo ng Panginoong Kristo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Lumiliit ang nasasakupan ng paghahari ng Diyos kapag inilagay natin ito sa relihiyon, sa sekta, sa organisasyon, sa grupo, denominasyon, lumiliit. Bukod doon ay pinagwatak-watak natin ang kaharian ng Diyos kapag kaganyan ang nasa isip natin. Kaya nga't panahon na para gumising ang bawat isa, isang tabi natin ang mga bagay na nagmawatak-watak sa mga tagasunod ni Kristo, at mag-focus tayo sa paghahari ng Diyos. Higit sa lahat ay magpasakop tayo sa paghahari ng Diyos, nang sa gayon ay mapapabuti tayo at maging masunurin tayong mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Imagine ninyo itong katotohanan ito na nandito sa talatang ito, that the Lord Jesus Christ did a 40-day seminar about the kingdom of God. Napakahalaga po niyan. Nakikita ko po diyan na tila pinapakain sila ng Panginoon, wala silang problema sa kanilang mga pangangailangan, subalit kailangan nilang maupo bago umakyat sa langit ng Panginoon upang mapakinggan ng malinaw ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ganon din naman ay makikita natin na bago siya tuluyang umakyat sa langit, ay ipinagutos niya sa kanyang mga alagad na wala silang ibang ituro kundi tungkol sa kaharian ng Diyos. Ipangaral ninyo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At isang bagay pa, na lahat ng mga mahigit 30 talinghaga na sinabi ng Panginoon. Ano ang talinghaga? Ito ay mga bagay na tila sa mundong ito pero may spiritual at makalangit na kahulugan.
Yan po ay hindi naunawaan ng mga hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at hindi tinuturuan ng Diyos. Ano ang ibig niya sabihin sa mga talinghagang ito? Ang ibig niya sabihin, kapag sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay ganito, ay ibig sabihin, ganito ang nais ng Diyos, ganito tayo dapat gumawa, ganito tayo dapat mabuhay, upang sa gayon ay masasabi nating tayo ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos at nagpapasakop din naman tayo. Katulad ng mga kaharian dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos ay may mga ilang aspeto rin o bahagi. So meron tayong katanungan dito upang saglit na kayo ay magkaroon ng pagpapahayag sa inyong saloobin tungkol sa katanungang ito. Ano-ano ang alam mong bumubuo sa kaharian? Magbigay ng kaunting paliwanag. I-post po ninyo ang video ito at kayo ay mag-uusap-usap saglit. Pagkatapos ay bumalik kayo upang ituloy natin ang pag-aaral na ito. Makikita ninyo kung tama ang inyong mga sinabi tungkol sa isang kaharian. Magbabalik po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa 5 aspeto ng kaharian ng Diyos. 5 aspeto tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang number 1 po dyan ay tungkol sa hari. At nais kong maunawaan natin na ang Panginoong Kristo ang itinalaga ng Ama na siyang hari. Hari sa walang hanggan. He is called the King of Kings and the Lord of Lords. Ganito ang nasusulat sa Pahayag 19:16. Nakasulat sa kanyang kasuutan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nababanggit din po yan sa aklat ng Filipos 2, kung hindi ako nagkakamali, ay talatang 11, na ang Panginoon Kristo dahil sa kanyang ginawa dito sa lupa, na napagtagumpayan niya, ay gagawin siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ngayon dito sa aklat ng Pahayag ay ipinakita sa pangitain ni John the Beloved ang katuparan nito na si Kristo ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nagtagumpay siya, ang ipinapakita sa atin sa mga talatang ito ng Pahayag. Kapag ito'y pinapakita ng Diyos na ganito, lalo't ang Panginoon ay hindi lamang namatay, kundi siya'y muling nabuhay, ay nangangahulugan na ang kanyang mga accomplishment, ang kanyang mga sinabi is as good as done. Tapos na po yan. Wala nang pagbabago yan. Salita yan ng Diyos na hindi kayang baguhin, bukod doon ay talunan na ang kanyang kaaway, walang iba kundi ang dyablo. So napakahalaga na pagharian tayo ng Diyos. Si Jesus ang hari natin at dapat nating maunawaan na kung paano ang mga hari sa mundong ito ay ninanais nila na sundin ang kanyang mga salita. Supremo ang kanilang mga salita. They have a supreme words. Ay dapat higit ang Panginoon na maging supremo ang kanyang salita sa bawat nasasakupan niya. Alam po ninyo, dapat nating maunawaan, kapag ang Panginoon ang talagang hari natin, katulad ng mga ibang bansa, ang hari ay concern niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Maalala ko po yung sinasabi ng isa sa mga taga-United Kingdom na paggising nila sa umaga, pagbukas nila sa pintuan, nandoon ang mga ilang pagkain na ipinalalagay ng hari sa kanyang mga nasasakupan. Pero alam ba ninyo, na kung pinaghahari lamang natin ang Diyos o ang Panginoong Hesus sa ating buhay, wala tayong poproblemahin. Ipinapakita niya doon sa Genesis Kabanata 1 at 2 na ang tao na hindi pinasok ng kasalanan ay talagang walang hadlang sa relasyon niya sa Diyos. At doon ay ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, walang problema ang tao. At alam ba ninyo, maging sa kaligtasan ay ginawa ito ng Panginoon Kristo, wala tayong mayambag sa paraan ng pagliligtas. Kailangan lang maging masunurin tayo. At alam ba ninyo, na doon sa pagwawakas ng mundo, na kapag nasolusyonan na ang kasalanan, ang paghahari ng Diyos ay magiging ganap. Talagang nandyan ang masarap na buhay kasi tapos na ang kasalanan. Nang ang Panginoon ay naparito sa mundong ito,
Kung titignan ninyo ang inyong mga Biblia, sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, talatang 23 hanggang 24, ay makikita nyo na sa pagdating ng Panginoon at nagpasimulang magministeryo sa mga tao, lahat ay pinapagaling niya. Lahat ay ipinagkakaloob niya. Lahat ay nakaranas. Subalit kung titingnan nyo, ang mga taong ito ay hindi po nagkaroon ng interes para maupo at matutunan ang paraan ng Diyos. Kasi ang paghahari ng Panginoon ay makikita yan kung paano natin isinasabuhay ang kanyang mga salita. Katulad ng sabi ko na ang mga salita niya ay dapat maging supremo sa atin. Kung kaya't ang Panginoon ay namili ng kanyang 12 alagad nang siyang kanyang pagfokusan. Nag-focus siya doon sapagkat sila ang mga sumusunod sa kanya bukod sa sila ay naging interesado na matuto sa kanya. So ang unang aspeto ng kaharian ng Diyos, si Jesus ang hari. Wala nang iba. Tapos na ang ating paghahari-harian sa ating mga sarili na tayo ang dapat masunod. Tapos na po dapat yan. Kung nais nating mapabuti at nais natin na tuluyan na tayong makapasok sa paghahari ng Diyos, ay kinakailangan gawin nating hari ang Panginoon sa ating buhay. Ang pangalawa na aspeto ng kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang nasasakupan. Ano ang sinasakop ng Panginoon? Ang sinasakop ng mga bansa dito sa mundong ito ay mga lupain. Pero alam ba ninyo na ganito ang sabi ng Lucas 17:21 na nagamit natin sa nakaraan nang tanungin ng Panginoon, nasaan na ang kaharian ng Diyos na ipinapangaral mo? Ang isinagot niya ay ganito, huwag ninyong akalain na ang paghahari ng Diyos ay darating sa inyong maingat na pagmamanman, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ito ay nasa mga puso ng mga tumanggap nito. So ang sinasakop ng Panginoon ay ang puso ng tao. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang Panginoon ay tinatanggap nila bilang hari. Inilalagay si Jesus na Panginoon at hari sa kanilang mga puso, nangangahulugan na siya ang masusunod. Tapos na ang paghahari-harian natin, katulad ng sinabi ko, bumaba na tayo sa ating mga trono at si Jesus na ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Huwag nating hayaan na mangyari sa atin ang sinabi ng Panginoon na mula sa aklat pa ni Isaias sa Mateo 15:8 na ganito, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bububukal. So makikita nyo, marami kasi ay mga bukang bibig nila ang tungkol sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23. Marami ang magsasabi sa akin sa panahon na yon, sa araw na yon, Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ko sa kanya bandang huli, hindi ko kayo nakikilala, kayo'y mapaggawa ng masama. Nangangahulugan po yan na nais ng Panginoon na ang kanyang paghahari ay sa ating puso upang sa gayon ay makikita ang pagbabago na may pagiging masunurin sa mga utos at salita ng Panginoong Jesucristo. Malalaman ang totohanang paghahari ni Kristo sa puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga pag-uugali at mga gawa na ito ay nagbibigay ng kredito at kaluwalhatian sa Diyos. Sapagkat maraming gumagawa ng kabutihan, pero kanila ang karangalan, yan ay kinamumuhian ng Diyos sapagkat ang Diyos lang ang dapat parangalan sa buhay ng tao. Siya ang ating mailalang at ang Diyos ayaw niya na magbigay ng kaluwalhatian kahit kanino sapagkat hindi tayo nararapat, siya lang ang nararapat na bigyan ng karangalan. Kailangan mong isuko sa kanya ang iyong puso at paghariin siya nang sa gayon ay mapapabuti ang iyong buhay. Pangatlo, sino ang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos? Napag-usapan natin sa nakaraan na may mga hakbang upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan nating sumampalataya sa Panginoong Jesucristo
magsisi sa ating mga kasalanan, at pagkatapos ay magpabautismo, at pagkatapos ay tanggapin ang kanyang banal na espiritu. Sa gayon ay magiging tunay na tayo ay mamamayan. Sa pamamagitan niyan, tayo ay ipinapanganak na muli, nagiging kabahagi tayo sa kanyang tinatawag na totoong iglesia. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa paraan. Ipinakita ko sa inyo sa nakaraan, ang mga hakbangin yan ay napakahalaga upang mapabilang tayo sa karya ng Diyos. Kung ito ay nakakaligtaan at nakalimutan ninyo, saglit ninyong balikan yung video nang maunawaan ninyo ang mga katotohanan ito, at nawa po ay lagi kayong nagdadala ng Biblia nang sa gayon ay makita nyo ang mga katotohanan ng aking sinasabi. Pagkatapos noon ay makikita natin na ito ay mga mamayan sa kaharian ng Diyos sapagkat sila ay mga mananampalatayang masunurin. Masunurin ka ba sa Panginoong Jesucristo? Yan din ang dahilan kaya dapat mong pag-aralan. Kung hindi mo nasusunod, okay lang dahil hindi mo pa alam. Pero papunta tayo doon sa pagiging masunurin kapag napakinggan na natin ang mga batas ni Kristo at saka natin sinusunod ito, ay maipapakita na natin sa Panginoon na siya talaga ang hari sa ating buhay at tayo ay mamamayan ng kanyang kaharian. So ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang masunuring mananampalataya at mga alagad. Bakit ko sinabi yan? Sapagkat inaasahan na kapag ikaw ay tinawag na alagad ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay masunurin sa kanyang mga salita. Ang pang-apat na aspeto ng kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang batas sa kanyang kaharian. Wala pong kaharian na walang batas. Ang batas ay inilalagay upang magkaroon ng kaayusan. Ulitin ko po, kaya may mga batas ang bawat bansa ay sapagkat yan ay nagbibigay ng kaayusan. Tingnan na lang natin halimbawa ang mga traffic lights, traffic signs. Bakit meron yan? Sapagkat yan ay mga pamantayan kung ano ang dapat sundin sa lansangan. Kaya nga't kung maalala ninyo na sinabi ng Panginoon sa kanyang huling tagubilin, nung siya ay bago umakyat sa langit, ay sinabi niya, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa. Gumagawa pa tayo ng mga alagad? Siyempre po, bautismo ninyo sila. So diyan ay makikita natin ang halaga ng bautismo. Kung nais mong maging alagad ng Panginoon, kung nais mo na maging bahagi sa pinag-aarian ng Diyos, mahalaga ang bautismo. Yan ay batas at utos ni Kristo. Bautismo ninyo sila at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Alam po ninyo, sa tagal ko nang nagtuturo, nagtatanong ako sa mga ilang pastor na aking pinupuntahan at sineseminar tungkol sa mga bagay na makatulong sa kanila, katulad ng audio Bible. At isa diyan sa mga ginagawa ko ay nagtuturo ako ng paraan ng pagdi-disciple. Alam po ninyo, kapag tinatanong ko ang mga ilang tagapagturo kung ano ang disciple, ang sinasabi nila, hindi naman mali pero hindi tuwirang matumbok. Ang sabi nila, follower, learner, student, pupil, kung ano-ano pa, matetes, ganyan sila. Subalit kapag sinasabi ko, bigyan niyo ako ng maiksing pangungusap, definition kung ano ang disciple. At alam po ninyo, kung gaano karami ang tagapagturo o mga pastor sa isang lugar, ganun din karami ang definition. Pero alam po ninyo, sa Biblia ay makikita natin na meron pong definisyon ang salitang alagad. At napakasimple. Ito ang nakita ko rito sa Mateo 28:19-20. Naniniwala ako na meron pa pero hindi napakarami na katulad ng akala ng marami. Baka hindi na po yan tungkol sa paggawa ng alagad. Sinabi sa Mateo 28:19-20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ang gagawin? Bautismuhan. Pagkatapos, sabi ng iba, turuan. Ano ituturo? Word of God. Alam nyo, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. Lahat ng ipinagutos ko.
kung paano napakahalaga ng batas ng Diyos sa lumang tipan upang ipakita na sila'y masunurin sa Diyos at nagpapasakop sa Kanya upang mapagpala sila ng Diyos, ganyan din naman sa bagong tipan. Kaya nga si Kristo, ang kapalit ni Moises ay sapagkat siya rin ang tagapagbigay ng batas ng Diyos sa New Covenant. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa po'y maunawaan ninyo ang katotohanan yan sapagkat kung paano ginulo ng dyablo ito at itinago sa pamamagitan ng mga ginagamit niyang mga ngaral, ang mga batas ni Kristo ay halos hindi napapakinggan sa ating kapanahunan. Kung magbabalik lang tayo sa basic na ito, ay makikita natin na tayo ay magkakasundo pagdating sa bagay niyo. Hindi nyo ito may tatanggi na ang kailangan ng tao ay maunawaan ang batas ng Diyos upang makapamuhay sila sa kalooban ng Diyos. Huwag na sana tayong mag-aaway-away sa basic na ito. Pag yan ay hindi natin tinuturo kahit anong galing ng ating mga doktrina, magkakahiwalay pa rin tayo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nabubuo sa pamamagitan natin. Kaya magsibalik tayo dito sa basic na alamin, unawain at isabuhay ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang mga batas sa kaharian ng Diyos. Yan ang mga batas sa kaharian ng Diyos. Mga batas ni Kristo, hindi batas ng ating simbahan, hindi batas ng ating mga tagapanguna. Ang kailangang sinusunod ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang simbahan ay walang iba kundi ang mga batas ni Kristo na siyang batas sa kaharian ng Diyos at nagpapakita na tayo nagpapasakop sa hari ng kaharian ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa mga batas na ito. Malaman niyo yung Lucas 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I command you?" Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi naman ninyo isinasagawa ang mga sinasabi ko? Yan po ay masakit sa puso ng Panginoon na ang ating mga address sa Kanya, pagtawag sa Kanya ay Panginoon, na hindi naman natin sinusunod. Oo nga naman. Tingnan ninyo ang relasyong ito. Kapag tinawag mo ang Panginoon na guro, ano kanya? Estudyante. Pag tinawag mo na ama, ano kanya? Anak. Kapag tinawag mo siya na Panginoon, ano ka dapat niya? Alipin. Alipin. Pero talaga bang itinuturing natin ang ating mga sariling alipin? Yan ang problema ng Kristyanismo. Yan ang napakalaking problema ng Kristyanismo na mga kumikilala at tumatawag kay Jesus na Panginoon, subalit hindi siya nalalagay sa katotohanan ng kanyang sinasabi natin. Kaya niya sinasabi, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi naman kayo marunong magpasakop. Hindi naman ninyo itinuring na alipin ko kayo. So naunawaan po ba natin ang katotohanan yan? Tingnan nyo, ngayon ay nalilinawan tayo sa mga katotohanan. Napakahalaga po ng pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan. Ang panglima ay ang katunggaling kaharian. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. So meron pong kaharian ng Diyos, pero may katunggali ito. Kaya nga, itong katunggali niyang ito ay talagang gagawa ito ng hakbang, ng mga estratehiya para matalo niya ang kaharian ng Diyos. Pero alam na natin na tapos na yon. Subalit hindi pa tapos para sa ating mga tao. Ang dyablo ay tinalo na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, kamatayan, hanggang sa siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at naupo sa trono. Subalit tayong mga tao ay nandirito pa. Kailangan natin ang kaharian ng Diyos sapagkat tanging sa paghahari ng Diyos sa atin at sa pagiging masunurin ay proprotektahan tayo ng Diyos. Pag tayo ay hindi lumalabag sa batas ng kaharian ng tao, meron tayong proteksyon, wala tayong mararanasan na parusa. Ganyan din naman sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay nagpailalim sa mga batas ni Kristo, walang magagawa ang dyablo sa atin. Wala siyang grounds para tayong nandoon sa ulanan, pero meron tayong payong na hindi tayo pwedeng mabasa sa ulan. Ganyan din naman ang dyablo kapag tayo
ay nagpailalim sa paghahari ng Diyos, protection po natin yan. Meron pong katunggaling kaharian at matindi ito sapagkat ito ay kaharian ng masama. So kung tayo po ay nabubuhay sa kasamaan, mga kapatid, na diyan tayo galing, ay talagang pagpapasasaan tayo ng kaaway ng Diyos. Tignan po natin ang katotohanan ito. Unang-una, si Satanas ay sinasabi ng Biblia na may kaharian. Basahin ninyo ang Mateo 12:26. May kaharian ang diablo at ang kanyang mga nasasakupan ay nagkakaisa, mga demonyo, mga dating anghel na nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila. Pero magugulat kayo sa sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 4:4. Pakinggan po ninyo. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Marami pong katotohanan dito na makikita. Ang tao ay talagang nais ng diablo na hindi makakita ng liwanag. Yun kasi ang dahilan para makita niya ang katotohanan at ang kanyang dadaanan. Pag naliwanagan ang kanyang mga mata sa katotohanan ni Kristo, abay, magbabago yan. Subalit ang diablo ay pilit niyang inaalis sa atin ito. At sa Biblia ay makikita nyo na kapag ka nakikinig tayo ng katotohanan, ay kukunin niya yung salitang yon at parang wala ang interest natin doon sapagkat ang diablo ay gumagawa. Kaya kung ganyan ang estilo natin, mga kapatid, makikita natin, hindi tayo nag-iisa, merong kumokontrol yan, walang iba kundi ang diablo. So tandaan natin yan. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. Pag hindi ang Diyos na totoo ang ating sinasamba at pinaglilingkuran at sinusunod, ordinaryo na yan. Hindi kailangan ni Satanas na sabihin sa iyo, lumabag ka sa Diyos. Hindi mo lang talagang sundin ang Diyos at paglingkuran siya, si Satanas na ang direksyon ng lahat ng ginagawa mo sapagkat ang laman natin ay nahulog sa kasalanan na yan ang nais na ang kagustuhan ng mga laman na yan ang inaatake ng diablo at inaaliw niya sa atin. Kaya tingnan ninyo yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, gusto nila na magkaroon ng katuparan ng kagustuhan ng kanilang mga laman. So yan po ang diablo na katunggaling kaharian ng Diyos ang kanyang kaharian. Sinabi sa unang Juan 5:19, tayo'y mga anak ng Diyos. Ang sinasabihan ni Juan diyan ay siyempre yung mga ipinanganak ng Diyos, mga na-born again na mga sinusulatan niya. Sabi niya, tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Anong ibig niya sabihin diyan? Nung ikaw ay panganak, ordinaryo na anak ka ng diablo. Kailangan mong maipanganak na muli. Hindi kailangan ikaw ay magkaroon ng relihiyon. Kailangan mong ipanganak ng Diyos. Napag-usapan na natin yan. Ngayon po, pag ikaw ay pinanganak na ng Diyos, makikita mo yan kung totoo kapag wala ng kontrol ang diablo sa buhay mo. Binanggit po yan doon sa Efeso, Kabanata 2, tingnan po natin ang katotohanan ito, talatang 1 hanggang 2. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo diyan ay dating kalalagayan ng mga taga-Efeso nung hindi pa sila sumasampalataya, hindi pa sila nagsisisi, hindi pa sila ipinapanganak na muli at wala pa sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Ang tao na walang tamang kaugnayan sa Diyos ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan at pagsuway. Sabi niya sa 2 talata, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw sumunod at magpasakop sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang nais kong makita nyo. Kahit ikaw ay may relihiyon,
Kahit ikaw ay may simbahan, kahit ikaw ay nag-iikapo, ang dami mong aktibidad sa iyong simbahan. Kung hindi ka masunurin sa mga batas ni Kristo, hindi ka masunurin sa mga salita ng Diyos, nangangahulugan yan na kontrolado ka pa rin ng dyablo. Kontrolado ka pa rin ng tinatawag na pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. That is the devil. At ayaw mong magpasakop. Ulitin ko, kahit ikaw ay leader pa sa iyong iglesia, kahit ikaw ay music leader sa iyong iglesia, kahit ikaw ay Bible study leader, ano man ang iyong ginagawa, pag ikaw ay pasaway sa Panginoong Jesucristo, palalabag sa kanyang mga utos, dahil may kumokontrol sa iyo at hindi espiritu ng Diyos, kundi espiritu ng kaaway ng Diyos ang nagahari sa mga suwail at ayaw sumunod sa Panginoong Jesucristo. So makikita natin ang mga palatandaan kung tayo ay nasa ilalim ng katunggaling kaharian ng Diyos. Actually, ganito pa ang sinabi ng Pahayag 12:9. Itinabo ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas. Nadaya niya ang buong sanlibutan. Nadaya niya ang buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Tingnan ninyo, si Satanas ay nadaya niya ang buong mundo. Siya ang Diyos ng buong sanlibutan. Kontrolado niya ang buong sanlibutan. Sino bang hindi pinanganak na muli? Sino bang hindi pinaghaharian ng Diyos sa ngayon? Kayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Bahagi kayo ng kanyang kaharian at kayo ay patungo sa kanyang destinasyon. Tanggapin natin ang katotohanan ito na salita ng Diyos. Kaya lamang parang masakit ito, mga kapatid, ay dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, maraming mga tagapagsalita ay tinatago nila ito kaya hindi nila alam sapagkat hindi nila pinag-aaralan maigi ang salita ng Diyos. Iyan ang problema kapag ginawang pagkakitaan ang relihiyon o ang grupo, ang sekta, ang simbahan. At yan ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, na maraming tungkol sa Diyos ay ginagawang negosyo. Pasensya na po kayo, pero yan po ang katotohanan sa mundong ito, kung kaya't hindi binibigyan ng diin ang pagsunod sa Panginoon at hindi rin alam ng maraming tagapagturo ang tungkol sa kanyang kaharian at tungkol sa kanyang mga batas. Panahon na para gumising tayo sa mga katotohanan ito. Ang taong wala sa kaharian ng Diyos ay kinokontrol ng Diablo. Kailangan siyang sagipin sa kanyang kalalagayan. Malala ko yung sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa mga Gawa 26, 17 at 18. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ililigtas kita mula sa iyong mga kababayang Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Pangako yan ng Diyos kay Apostol Pablo. At ganito pa ang sinabi niya, imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon, nang isugo si Apostol Pablo, ay meron siyang gagawin. Bubuksan ang kanilang mga mata. Paano niya magagawa yan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Masasabi mo na nabuksan ang kanyang mga mata kapag nakita niya ang kanyang problema sa kanyang sarili na kasalanan. Hindi yung kanyang mga pangangailangan. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ano ibig sabihin ng kadiliman? Pamumuhay sa kasalanan yan. Pamumuhay sa kasamaan. At makikita mo na naibalik ka sa kaliwanagan kapag ikaw ay napalaya mula sa mga gawang masasama. Sinabi pa ng Panginoon sa kanya, ililigtas mo sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Paano may liligtas ang mga tao sa kapangyarihan ni Satanas?
Ang tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, katulad ng nabasa natin sa Efeso 2:2, ay wala siyang kalayaan sa kasalanan. Alipin siya nito. Binanggit din ito ng Panginoon doon sa Juan 8:34 na ang alipin ay walang kapangyarihan at wala siyang karapatan na magmana sa kaharian ng Diyos. So sinasabi ng Panginoon dito sa kanya na ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, ibig sabihin ay makakalaya sila sa kasalanan, hindi lamang doon sa kanilang nakaraan, kundi sa kapangyarihan ng kasalanang ginagawa nila sa mundong ito. At diyan natin masasabi na naibalik na sila sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Nawa ay naliwanagan tayo sa mga katotohanan ito, mga kapatid. Nais ko na balikan po ninyo ang video na ito kung kayo ay nagdududa. Basahin ninyo mga talata na aking ginagamit at pagkatapos ay isuko natin ang ating mga buhay sa hari ng kaharian ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Darako tayo sa ating pangwakas na mga katanungan. Nais kong muli ay iyuko ninyo ang inyong mga ulo at ipikit ninyo ang inyong mga mata habang tinatanong ko ang mga katanungang ito. Masasabi mo ba na ikaw ay pinaghaharian na ng Diyos sa ngayon? Malinaw na mula sa kapanganakan ng isang tao ay napasa ilalim siya sa kaharian ni Satanas. Ito ang dahilan kung bakit siya ay dapat ipanganak na muli upang mailipat sa kaharian ng Diyos. Anong gapos ng diablo mayroon ka sa buhay mo? Halimbawa, masamang bisyo, masamang gawi, masamang pag-uugali, masamang pag-iisip, karumihan. Nais mo bang isuko ang lahat ng mga ito sa Panginoong Jesucristo? Ang pagtatago ng kasalanan, kapatid, ang kapangyarihan ng diablo upang hindi kanya bitawan. Kung ikaw ay magkukunwari, hindi ka papayagan ng diablo at hindi ka masasagip ng Panginoon sa iyong kalalagayan. Tanging ang kaharian lang ng Diyos ang nakakatalo sa kaharian ni Satanas. Kung tatawag ka sa Kanya ngayon, hindi ka lang tatanggapin sa Kanyang kaharian, palalayain ka pa niya sa lahat ng gapos ng diablo sa buhay mo. Nais mo bang tumawag sa Diyos sa ngayon? Nais ko kayong ipanalangin. Aming Ama at Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari na nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo at sa kamatayan, nakaluklok ngayon sa kanan ng trono ng Ama. Maraming salamat sa iyo. Hinihingi ko na kayo po ang gumawa sa puso ng mga tao na totohanang nagsusuko ng kanilang mga buhay sa pagkakataong ito. Amen.